So, hi guys! Welcome sa Hana Vlog. For today's video, kung hindi ka pa naka-follow, like, share, and subscribe. Mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell button para updated ka sa Hana Happenings. For today's video, ang gagawin natin vlog is paano nga ba ang tamang pag-apply sa mga fast food chain ng mga like Mang Inasal, Chowking, Jollibee, and McDo. Paano nga ba? At ano-ano ang mga requirements na kailangan? Kasi meron nag-message sa akin dito last month kung tungkol sa mga pag-apply. Kaya i-vlog na natin. Kaya mag-watch kayo hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano-ano ang mga requirements o dapat gawin pag nag-a-apply ng trabaho sa fast food chain. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-click nyo na ang notification bell button para updated ka sa Hana Happenings. Step na pag-a-apply. Siyempre, gagawa ka ng resume mo. Magagawa ka ng resume mo, magpapaprint ka, na nandun nakalagay yung details mo sa resume. Second, pupunta ka sa store na gusto mong applyan, like Chowking, McDo, Jollibee, or any fast food chain. At pagpunta mo doon, ang unang hahanapin mo, kanino po pwedeng magpasa ng resume kasi po mag-a-apply po ako. Tapos kung working student ka nga pala, kailangan sasabihin mo dun sa na working student ka para aware ang pinagpapasukan mong fast food chains. Kasi may mga fast food chains na ayaw pumanggap ng working student. Meron namang mga fast food chains na tumatanggap ng mga working student. Tapos, pagdating mo doon, hanapin mo kung kanino ka pwede mag-apply. Tapos, pag pinatapasa mo na yun at sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Hintayin ang tawag at pag natawagan ka, pumunta sa store at kumpletuhin ang lahat ng requirements na hinihingi nila para makapasok ka sa kanilang store. Ang unang-unang requirements ng mga hinihingi nila is SS, PhilHealth, Pag-ibig, NBI, Police Clearance, Barangay Clearance. Kung first time ka lang sa pagtatrabaho is first time job seeker. At saka naman is health card, Xerox, birth certificate. Medical, isa na yun sa medical. Basic 5 ang hinihingi nilang medical. Tapos pupunta ka sa munisipyo nyo para magpagawa ng health card. Isa-isa sa mga yun. Pinaka-importante sa atin sa pagtatrabaho natin is mga benefits like pupunta ka sa SS para magpagawa na. Merong online ngayon, mga online na ngayon sa SS. SS PhilHealth. Ay, SS Pag-ibig yun. Online na yun. Pero ang PhilHealth, magpapa-appointment ka sa online kung saan lugar ka nakatira. Tapos pupuntahan mo dun sa araw na yun sa mismong SS na branch na malapit sa inyo. Tapos NBI, syempre pupunta ka sa NBI. Tapos pupunta ka sa police station. Sa may, kung sa Calamba ka, o sa Calamba ka din pumunta, sa police station, yun. Tapos, lahat ng mga na-requirements na yun, nakalagay dun sa sinabi nila sa inyo, kumpletuhin mo, tapos pag orientation na, dahil meron kang Xerox copy noon, tapos pag nag-orientation sila, makinig ka lang sa sinasabi nila sa orientation, at sundin na gagawin mo, mag-start ka na magtrabaho. At kung magtatrabaho ka naman po sa Jollibee, yun, kailangan, pag nilagay ka sa station na to, sa station na yan, like front trip, counter, assembler, hindi ka pwedeng tumanggi, guys. Kasi, dito po sa pagtatrabaho ng fast food is, kailangan natin ng rotation. Kasi po lahat po nagtatrabaho sa fast food is, rotation po sila. Kapag wala ka dito walang tao, pag umabsent ka dito sa isang station, kailangan, mayroong tao na papalit na alam ang station na yun. Kaya, yung pinapalit kanila sa ibang station, maging thankful ka kasi, alam mo yung mga station ng isang fast food. Hindi yung, doon ka na sa isang station, wala kang alam. Paano na lang pa may absent. Pero, tsaka pag may OT, yun, hindi ka makakatanggi. Pag sinabi nilang OT, OT talaga. Kahit ayaw mo na, kahit pagod ka na, OT ka pa rin. Kasi,
Yun ang pinaka kailangan sa fast food. At saka matibay ang loob. At kahit mahirap ang trabaho, lumaban ka pa rin. Gawin mo kung ano, pag-aralan mo yung station mo, at sundin mo lang kung anong tinuro sa'yo nagtuturo sa'yo. Yun lang. Sa pagdating ng ano, tumagal-tagal ka na, malay mo, ikaw na yung magtuturo sa kanila. Di ba? Ikaw na yung magtuturo sa station na to. Kasi alam mo na yung gagawin. Yun. Tsaka sa fast food, patibayan lang ng loob. Kahit na minumura ka na ng customer dyan, pag-assembler ako, naging-assembler ako. Kasi naging-assembler ako, naging dispatcher ako. Minumura na ako ng customer, sinisigaw-sigawan na ako. Wala pa rin. Basta kailangan lang mahinahon. Tsaka kalmado ka lagi. Hindi yung matapang ka, tas ano. Ayan, lagi kang masaya sa pagtatrabaho, sa fast food. Yun ang isang sa requirements nila. Tsaka kailangan matibay ka dyan. Kahit inaano ka nila, pag nagkakasiyahan sila sa fast food, syempre nagkakaasar-asaran. At okay lang sa'yo kahit asar-asarin ka nila. Basta, kung di man, kunwari lang naman nila yun eh. Para lang mapasaya kayo nila. Ganun yung sa fast food. Ako ganun din ako dati sa fast food. Binubuli din ako dati sa fast food. Nagtatrabaho ako. Nagtrabaho ako sa Jollibee. Binubuli din ako niyan. Pero hanggang sa tumagal, naging close ko na yung mga kasama ko dun kasi masaya. Kailangan lang, makisama ka lang kanila pag nagtatrabaho ka. Yun. At saka guys, sa fast food talaga, kailangan, huwag kang pala absent. Pag pala absent ka, pupunta ka talaga sa agency nila, kahit malayo yung agency. Like yung agency sa Alabang, pupunta ka doon para mag-report ka lang. Hindi ka nila papapasukin. Pag hindi ka nag-report doon, 1 week kang walang trabaho pag hindi ka nag-report doon. Tsaka, guys, sa unang-unang nasabi ko sa inyo, sa pag-fast food ka, nagtatrabaho, kapag cashier ka, ingatan mo ang kaha mo. Yun lang. Kasi maraming dyan, hindi mo naman dating kilala yung iba na mga crew ka nun. Like, di natin masasabi kung ano yun. Basta, ingatan mo lang yung kaha mo, tapos, lagi lang, yun lang. Kasi, mahirap nang mapapagalitan ka pa. Doble-doble na. Nawalan ka pa, napagalitan ka pa. Diba? Tsaka guys, masasabi ko lang sa inyo, maging matatag ang loob nyo sa pagtatrabaho sa fast food. Kasi mahirap talaga ang trabaho sa fast food. Mainit, nakakapagod, nakakaantok. Yun ang pinaka basic na dun mga nangyayari sa fast food. Mainit, nakakapagod, nakakaantok. May mga customer na matatapang, matataray. Hindi nila alam ng mga customer kasi guys na yung mga nagtatrabaho sa fast food, nahihirapan din sila, napapagod din sila, tapos gaganon-ganon din lang sila. Ako kasi, kahit nagtatrabaho ko kasi ako sa fast food, ngayon hindi na ako nagtatrabaho sa fast food. Iniintindi ko sila kahit ba tagal ilabas yung product ko. Kasi, naiintindihan ko kasi, ginagawa yun niluluto yun, hindi yun minamadali. Kasi may customer kasi minsan na, wala pa nga isang oras, wala pang 30 minutes, nagpapalo up na ng order. Yung mahirap sa mga ganyan sa fast food. Pero, may naman lang talaga natin, matyaga tayo, mahinahon tayo sa kanila. Pagkakausapan sila, gano'n, pasensya na po ma'am, di pa po tapos, ginagawa pa po. Nasabihan po ba kayo ng counter nyo kung willing to wait? Ganun dapat yun. Kasi dapat yung counter, pag alam nila yung product nila ay willing to wait, yun, ganun. Kailangan sasabihin nyo sa customer na, willing to wait po kayo ma'am, 1 hour or 30 minutes, ganun. Kasi may mga na customer na, sinabihan na nga ng 1 hour, matigas pa rin ang ulo, wala pang 1 hour, napunta na doon sa may harapan, para lang kunin yung nila, order nila, kahit wala pa. Naranasan ko po yan kung gaano kahirap na minura-mura ko ng customer. Halos umiyak na talaga ako sa mura niya. Kasi hindi ko po alam talaga kasi dispatcher ako. Kapag dispatcher po sa amin kasi, hindi ka pwedeng mag-assembler. Hindi ka pwedeng mag-assemble kasi doon ka na dapat nakapokus sa station mo. Kung station mo ngayong araw ay dispatcher ka lang. Pag station mo bukas ay assembler ka. Huwag ka pupunta kung saan station kasi yun talaga yung papukusan mo. Kasi yung trabaho mo, dun ka na inasign Yan. Tsaka sa mga batang nag-a-apply ng fast food, kailangan po ang hinahanap po sa fast food na mag-apply is 18 pataas. 18 pataas po ang hinahanap nila.
hindi po sila natanggap ng minor student. Hindi sila natanggap ng mga minor, mga like 17, ganon, 16, 15. Depende lang siguro sa McDo daw eh, parang natanggap daw eh. Ewan ko sa McDo kung totoo talaga na natanggap sila ng minor. Pero ang pagkakaalam ko talaga sa lahat ng ta-apply mo, kahit company, 18 pataas. 18 ka pataas ang hinahanap ng company, fast food, kahit saan ka magtrabaho, 18 pataas. Hindi sila tumatanggap ng mga minor kasi iniisip nila yung kapakanan ng tao, ng bata, kung tama na pala ito, ipag ano sa trabaho, baka hindi pa pwede, hindi alam ng magulang, yun, may mangyari. Yun ang mahirap. Kasi pag 18 years old ka na, ibig sabihin, alam na ng magulang mo na pwede ka na magtrabaho at obligasyon mo na rin sa sarili mo na alam mo na yung gagawin mo. Ganun. Totoo. Ganun, totoo. Kaya guys, isa lang talaga masasabi sa inyo sa pagtatrabaho nyo sa fast food ay tatagaan ang loob, sipag, pagpala-absent. Kung may sakit, magsabi agad para bago para maano na kagad kayo ng sino ba yung TL nyo o di kaya head nyo dyan. Malaman na kagad nila. Sige, mag-chat kayo sa niyo, may group chat naman siguro kayo. Kasi ako dati, nagtatrabaho din ako, gano'n din ako. Nagkakasakit. Normal lang naman kasi din yun sa pagtatrabaho. At ngayon, nagkasakit ako. Nagtrabaho ako. May sakit pa ako ngayon sa dibdib. Tapos nilagnat ako nung nakaraan. Kahapon. Ganun talaga yun. Normal talaga sa pagtatrabaho yun. Tsaka, guys, yun lang masasabi ko sa inyo guys. Yun lang yung tips ko sa inyo sa pagtatrabaho sa fast food. Kaya, guys, kung gusto nyo mag-apply, pwede naman kayo mag-apply. Pumunta kayo sa pinakamalapit na fast food chain sa inyo. Like, Mang Inasal, like McDo. Kung saan malapit sa inyo at gusto nyo mag-apply ng trabaho, pumunta po kayo doon at mag-apply po kayo. Try nyo po kung makakapasok kayo. Marami nakakapasok sa fast food ngayon. Like ngayon, hinahanap po kayo ng fast food change is full-time. Kasi kailangan nila ng full-time ngayon. Kasi maraming pinapaalis sila at umaalis na mga crew kasi mga working student, ganon. Tsaka mga crew na mapasaway, ganon. Marami silang tinatanggal na mga. Kaya ngayon, naghahanap sila ng mga full-time crew. Yung mga fast food change. Like Mang Inasal, McDo, Jollibee, yun, Chowking. Naghahanap sila ng mga full-time. Marami sa online, kahit mag-search kayo dyan na hiring, Jollibee Kanlubang, gano'n. Search nyo. Lalabas yun dyan. Tapos lalabas yung agency. Tapos punta lang kayo dun sa ano, message nyo lang yung ano nila. Yung nado sa, ano nila, form sa GC o di ka sa Facebook. Tapos tanongin nyo kung paano makapasok po doon. Gano'n. Tapos mag-apply kayo. Tapos i-awasan nyo na lahat ng requirements na hinihingi nila. Yun. Kaya guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, na yung ginawa kong video ngayon sa pag-apply, tips pa sa pag-apply, ay i-click nyo na notification bell button para updated kayo sa Hana Happenings. Bye! Paalam! Sana may natutunan kayo sa aking video.